Kaya, inaano ko lang kung naka-open ako. Nawala eh. Mali. Ready ka na ba, Brother Robert? Teoping. Opo, opo, opo. Nakita na mo yung Eh, text. Sige, manalangin muna sa atin si Brother, sige. Mon. Tayo na lang yun. Okay. Tayo mag-pray. Shall we pray? Father God in heaven, Lord, we acknowledge your omnipotent, Panginoon, sa buhay namin, that you are ruling over us, Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito. Muli ay we will study your word, Panginoon. Help us, guide us, and Lord, protect us, Panginoon. We pray, Lord, for the lecturer tonight, Lord, Brother Robert, that you will inspire him, Lord. Give him all the wisdom from you, God, as he's uh, teaching us your ways and your word, Lord. Guide each and every one of us. We pray, Lord, for those who are sick, that you will touch them with your anointed hand, Panginoon, that they will be healed and they can join us, Panginoon, sa aming Zoom meeting, Panginoon, tonight. We thank you so much, brother. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Okay, Brother, Amen. Kumusta na kayo? Mabuti po. Hmm. Magandang gabi. Kumusta na, Brother Magandang gabi Mike? po sa inyong lahat. Okay lang po. Kumusta ikaw? Kumusta ka na? Pa rin, medyo, ano, weak pa rin eh. Ganun talaga pag galing ka sa sakit, hindi ka na mababalitang tanggalan ng ng sakit talagang Mahirap yan. Yung sakit ng pneumonia. Mm. Kailangan Ano talaga pa yan? pahinga. Mm. May mga ano pa po yan, may mga naiiwan pa sa katawan ng mga pain. Ayun, ang mabuti kong pain, ang dami pang plema sa loob eh. Mhm. Kasi yung pneumonia, ibig sabihin yung maraming yun na, ano pa yan, pwede mo ikamatayan yan eh. Kasi Yes. yan eh. Yan ang, Opo, kasi isa sa mga ano po yan, isa sa mga sakit na pagka napabayaan talaga pong nagdudulot yan ng kamatayan sa taong mahinang kada, pangangatawan. kada ubo ko eh, sumasakit yung dibdib ko. Parang, hindi ko kayang umubo. Wala yung ay talaga kayo diyan yan eh kasi yung pneumonia hindi lang naman sa malamig yan eh diyan din sa inyo pag yung lumamig ng konti kasi nga sa inyo malapit kayo sa Japan, malapit kayo sa sa Korea, ang lamig din diyan eh babagsak din sa inyo eh. Di ba o nasanay kayo sa init tapos biglang lumamig ay ang labas nun na pneumonia or anong tawag doon bronchitis ba yan tawag yan bronco magkaroon kayo ng bronco ibig sabihin lahat ng ng sipon na sa katawan nyo. Bronco nabutan ko nung bata pa ako dyan nagka-bronchitis din ako nung bata pa eh sobrang mm. Anyway nasa Bible tayo ngayon kapatid. Bible lesson natin pakinggan natin si si Brother Robert T. Di ba ikaw ang lesson ngayon, Robert T. Oh? Yan, ano mo ba yung ano mo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Ador, Mm. yung pong lesson na inyo pong ibinigay sa akin, ayun pong Mateo 20, Mm. naituro na po ni Brother Jess noong Lunes. Ay, yung sa Kaya, kanya, kaya, hindi, ang mali kay Brother Jess, hindi naman yun ang lesson niya eh. Iyan kasi sa mm, atin, parable eh, ang lesson natin eh. oo nga po. Kaya Oo. nga po, Ah, sinabi ko kay Brother Joey, sabi ko, Brother Joey, since ikaw ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni
Brother Ador na siyang in charge sa ating GC, sabihin mo kay Brother Ador na naituro na yung binigay mo sa akin na talata. Kaya sabi Mm. ko noong nagkahiwalay kami ni Brother Eh, Joey noong Lunes, nagkita kami ng Lunes, din Martes kami, naghiwalay mhm. kasi dito siya tumabi sa bahay. Sabi ko, baka kukuha ko ng isang lesson na iba naman kasi napag-usapan na natin yung ano. Iyan ay kung pwede lang po kasi hindi ko Oh, po sige, naihanda ano, yung, kahit yung ano, yung yung mong lesson. ang Ah, sabi ko sa kanya noong Martes ay ang tungkol kay Sakiyo. oh, yun na lang Yun ang siguro sa kayo. opo, opo. Iyon na lang po siguro ang aking ipagdadamutan sa inyo sa mga oras na ito at Mhm. tayo po ay sama-sama tulungan niyo ako kung meron akong ma-miss na talata na aking maipapaliwanag sapagkat malawak din po ang kahulugan ng ibang mga salita na nandirito po. Ano po? At ipagpauman ninyo din po na ako ay walang slide na maipipresent. Mhm. Ah, Parang yung traditional na pag-aaral tayo sa ngayon. At nais ko po na ang bawat isa ay pakinggan ang nakasulat sa Aklat ng Lukas, Kapitulo 19, talatang 1 hanggang 10, mga kapatid. Babasahin ko po. Ano po? Okay na po ba? Mag-start na ako? Oo. Sige, Okay. naka-prayer naman tayo. Makikinig na kami. Opo, opo. Mhm. Sige, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ganito po ang nakasulat sa aklat ni Lucas 19:1 hanggang talatang 10. Ang sabi po dito ay, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Talatang 4, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakiyo at sinabi, Sakiyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeyo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeyo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sangbahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Pagpalain po kayo tayong lahat sa pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Thank you po. Well, ang topic ko po, mga kapatid, ay hinati ko sa 3 division lang. Una, sa pagkakawika na po sa Tagalog, si Sakiyo ay mayroong pagpupursige na makausap at makita si Jesus. Ang mga talata ay nasa una hanggang ika-4. Ang pangalawang bahagi ay tinanggap ni Jesus ang mga pagpupursige ni Sakiyo. Ang mga talata ay nasa 5 hanggang 7. Ang pangatlong bahagi, sinabi ni Sakiyo ang kanyang mga kasalanan sa ating Panginoon. So sa unang talata, sa unang bahagi, si Sakiyo ay mayroong pagpupursige
na makita o makadaupang palad si Jesus. Sinasabi po ng 1 hanggang 3 ang ganito, ulitin ko ang pagbasa. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglukod at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Ngayon, ipinapakita dito mga magulang, mga kapatid, mga kasama kong pastor, na si Zaccheo ay mayroong masidhing pagnanasa o intensyon na mamit talaga si Jesus Christ. Alam natin na at this time, si Jesus ay maituturing ng, kung baga sa kapanahunan, ay isa ng superstar. Sumikat na. Nagkakagulo na yung mga tao pagka yung pangalan ni Jesus ay nabanggit na nandoon sa isang lugar. At dahil dito, itong si Zaccheo ay nagkaroon ng pagnanasa na kanya ring mamit si Jesus. Kung sino baga talaga ito? Yun ho ang sinasabi ng verse 3. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala niya kung sino ito. Therefore, as what I have said, Zacchaeus have or should an eagerness to know who Jesus is. Kung sino ba itong Jesus na to? Pero, makikita natin doon sa talata na bagamat mayroong pagsisikap o eagerness, si Zaccheo na makita si Jesus, meron pong mga hadlang. Ho, 4 na mga hadlang para makausap ni Zaccheo si Jesus. Babalik po ako doon sa talatang 2, sapagkat hindi sapat yung talatang 3 na mayroon akong nakitang 2 dahilan o hadlang o obstacle para mamit o makilala ng gusto ni Zaccheo si Jesus. 4 po yan ang nakita ko dito, mga kasama kong kamanggagawa. Nandun sa talatang 2, ang 2 obstacle o hindrance para makadaupang palad ni Zaccheo si Jesus, at yung 2 hindrance ay nandoon po sa talatang 3. Ano-ano po yun? Sa talatang 2, sinasabi dyan ng banal na kasulatan na si Zaccheo ay isang what? Top official tax collector. And then dito ay nakita ko, mga kapatid, na ito ay isang malaking hadlang para kay Zaccheo na makadaupang palad si Jesus. Bakit? Sapagkat alam naman natin na sa kasaysayan ng Israel, itong kapanahunang ito na sila ay sinasakop ng Imperyong Romano, pagka ikaw ay nalaman ng inyong mga kababayan na isa kang opisyal ng buwis o maniningil ng buwis, aba, kung hindi po respeto ka, tiyak ikaw ay maaring kaputan ng mga citizens. So iyan po ang isang nakita ko dito na hadlang para makadaupang palad ni Zaccheo ang ating Panginoon. Okay po sana kung top official nga siya na BIR, kung mayroong respeto. Di ba? Walang problema dun eh. Ipalibhasa nga, sinasabi ng kasaysayan na at this very time, pagka ikaw ay kaalyado o sumusuporta ka sa Imperyong Romano, aba, may kaunting problema sa iyo. Sapagkat maaaring ikaw ay hindi ka respeto na sa ibang mga bahagi ng banal na kasulatan, sinasabi na pagka ikaw ay maniningil ng buwis, itinuturing kang isang makasalanan. Ang pangalawang bagay na maaaring hadlang para makadaupang bagay ni Zaccheo si Jesus ay ito. Sinasabi ng 2 talata na si Zaccheo ay napakayaman. Relate di po ba mga
mga kamanggagawa, since he is a well-known top tax collector, parang then naka-attach yung kanyang katayuan sa bayan na siya isang napakayaman. Sa talatang 3 ay ang pangatlong hadlang para makadaupang palad ni Sakeo sa Jesus. Ano po ang sinasabi ng talata? Bagamat sinikap ni Sakeo na makita si Jesus, ngunit meron pong pasubaling ngunit dyan eh. Ngunit ang hadlang ay ito, maraming tao. Maraming tao, problema yon. Sabi ko nga bago ako magpasimula, ay ang aking introduction na, ang aking paunang panimula na at this time, superstar na si Jesus eh. Kilalang kilala na si Jesus, pinagkakaguluhan na si Jesus. But then, why? Kung napakasikat na Jesus, bakit itong mayaman na itong tax collector? Bakit itong napakayaman na itong tax collector? Meron pa siyang eagerness na makita si Jesus Christ and hindi siya pinapansin ng tao. Right? Hindi siya pinapansin. Kahit official siya ng BIR, kahit mayaman siya, hindi siya pinapansin ng tao. Bakit? Sapagkat sinasabi ng talata na yung mga taong nagsisiksikan, hindi pinapansin si Sakeo. So yun ang pangatlong bagay na hadlang para makadaupang palad ni Sakeo si Jesus. At ang pang-apat na hadlang na sa mga oras nito ay kinakaharap ni Sakeo para makadaupang palad si Jesus ay yung pong kanyang pagiging pandak. Doon po sa King James Version, ang gamit ay maliit na tao. Dito sa aking binasang translation, ang ginamit po, siya ay pandak. Well, nasa sa atin na po ang paghuhusga kung gaano kalaki si Sakeo. Ano po? Sa normal size ng mga Pilipino, 5'2", okay lang po yun. Di po ba mga kasama, mga pastor? Ba't din yung sinabi ng banal na kasulatan na si Sakeo isang pandak, maaaring siya ay more than 4 feet lamang. Hindi naman po sinabi diyan na unano. Ano ho? Magkaiba kasi yung pandak o small man kaysa doon sa unano, sa dwarf. Magkaiba. Gayon man, ang punto po natin dito, sapagkat ito ay yung pang-apat na hadlang para makadaupang palad ni Sakeo si Jesus, yung kanyang pagkaliit ng kanyang pagkatao ay hadlang pa rin para hindi niya makadaupang palad ang ating Panginoong Hesus. So yan ang apat na mga hadlang o obstacles noong panahong gustong makita o nagsisikap si Sakeo na makadaupang palad ang ating Panginoong Hesus Kristo. The second part is eto. Nakita natin doon sa mga talata sa 4, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Mga kamanggagawa, yung 4 obstacles ay nasolusyonan ni Sakeo. Tama? Ano yung solusyon na kanyang ginawa? Sabi doon sa talatang 4, siya'y patakbo. Tanong. May dalawang tanong po akong bibitawan dito. Ang solusyon ng problema ay siya'y tumakbo at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Sa isang mayaman na top official ng bayan. Normal lang ba yung tumakbo ng mabilis? Normal lang ba yung umakyat sa puno? Aba, mga kamanggagawa,
maaari po kayong sumang-ayon sa aking sasabihin sa inyo sa mga oras na to. I am 57 years old. But then wala pa akong mayamang tao na nakita na umakyat sa puno. Ewan ko po kung nakakita na kayo. Maiintindihan pa natin kung ang isang mayaman ay tumakbo. Maintindihan pa natin yon. It's normal. Pero kung yung isang mayaman ay aakyat sa puno, abay wala akong mayaman na gumagawa ng ganun eh. Bakit? Sa normal na kalakaran, yung puno po eh, pag hinawakan nyo po, usually mayroon pong alikabok yan. Diba? Sa normal na kalakaran, wala pong umaakyat na mayaman sa puno sapagkat pangalawa, karamihan sa mga puno po, yung may mga puno na ang balato ay nakakasugat. Pangatlo, ang puno, usually ho, dangerous kasi maaari kang mahigad at maaari kang papakin ng mga langgam. So dito nakita natin kung paano nasolusyonan ni Zaccheo ang mga obstacles na ito. The solution is two things. He ran past, he climbed up. But then, in the second part, dahil sa mga effort na ito ni Zaccheo, ito ang maganda. Jesus acknowledged Zacchaeus' effort. Now, pag ako po nagtuturo ng ganito or in Bible study or in sermon kasi sa iba't ibang mga kaparaanan natin na ipahayag ang pangangaral nito, pinapasok ko na po yung lesson, yung spiritual lesson. When I speak about the second part, which is Jesus acknowledged Zacchaeus' effort, pwede na rin po nating ipasok yung ano dito, yung application ng ating sermon o ng ating Bible study. Lagi natin sasabihin sa ating mga kapatid, pagka nag-effort tayo sa Panginoon, mga kapatid, kagaya ni Zaccheo, ang Panginoon ay nag-a-acknowledge sa atin, nag-a-acknowledge sa mga kapatiran, nag-a-acknowledge sa ating lahat. Tama? Tama po ba? Hello? So here, Jesus acknowledged Zacchaeus' effort. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Sa verse 5, ang sabi po dyan, pagtapat ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya kay Zaccheo. Here, makikita natin pa rin yung binigyan ng diin ni Lucas dito. Bakit kailangan tumingala sa Jesus? Sapagkat ang sabi nga doon sa nakaraang talata, siya'y pandak. Kung ang kanyang size ay 4 feet, then mas matangkad pa si Jesus sa kanya. So, therefore, si Jesus ay hindi titingala. The fact na si Jesus ay tumingala, apay, nandun siguro sa unang sanga si Zaccheo. Tumingala si Jesus eh. And in-acknowledge ito ni Jesus with a gracious face. Tumingala si Jesus. He acknowledged Zacchaeus' effort. Ang sabi ni Zaccheo, ano ni Jesus kay Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Then mga kapatid, pwede na kayong mag-ano dito ng application, yung spiritual significance ng mga talata na to. Lagi natin sasabihin sa ating mga pinangangaralan na kapag ang isang kapatid ay nag-effort sa paglilingkod sa Panginoon, nagsumikap, masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, na makita si Jesus every Sunday, pinapasok ko na po yung spiritual significance dito. Ang Panginoon ay palaging nag-a-acknowledge o nagre-recognize ng ating mga efforts. Amen? So dyan, the second part is Jesus acknowledged Zacchaeus' efforts. Hayaan niyo pong tumuloy ako sa pangatlong bahagi. Babasahin ko po ang 7 hanggang 8.
May kaunting puna dito sa 7. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Well, hindi ko na po ito binigyan ng pansin na hadlang yung declaration ng mga Hudyo na ang isang tax collector ay makasalanan sapagkat sabi ko nga po ay nakaakibat na ito doon sa pagiging top official niya ng bilang maniningil ng buwis. Subalit, nais kong bigyan ng pansin mga kapatid, ang isa pa rin napakalaking nakatagong karunungan sa talatang 7. Lahat ng nakakita nito nung si Jesus ay pumasok sa bahay ni Zacchaeus, nagbulong-bulungan yung crowd. So makikita natin na kahit nga doon sa talatang 2, separated si Zacchaeus doon sa mga crowd Kaya nga hindi siya pinansin Sapagkat itinuturing ng bayan ang isang maniningil ng buwis dito na makasalanan. But then, mga kapatid, ang tanong, tama ba yung chismis? Tama ba yung kinuha ng taong bayan tungkol sa maniningil ng buwis na ito? Is this a true report? Makatotohanan ba yung sinasabi ng kanyang mga kapitbahay, yung sinasabi ng kanyang mga kababayan, yung kanyang ng kanyang community? Na itong top official na ito ay isang makasalanan. Sa talatang 8 ay nandoon ang kasagutan. Noong si Zacchaeus ay nag-confess ng kanyang kasalanan sa Panginoon. Ano po ang sinasabi niya ng banal na kasulatan? Dahil doon sa kanilang mga bulong-bulungan, ito ang pangungusap na binitawan ni Zacchaeus. Sa harapan ng ating Panginoon, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Wow! Hala, makasalanan bang tao yun? Yung naunang si Jesus at si Zacchaeus, ang isa sa kauna-unang pananalita na sinabi ni Zacchaeus kay Jesus, Panginoon, ibibigay ko po ang kalahati ng aking mga kayamanan sa mga mahihirap. Mga kapatid, ang kayamanan ng tao ay nahahati sa dalawang bagay. Ang una ay ang kayamanang natitinag at ang mga kayamanan o mga pag-ari na hindi natitinag. Maaaring ang mga kayamanan o mga pag-aaring di natitinag, pwede po iyan ay sasakyan. Ang natitinag, pwedeng sasakyan po. Ang mga pag-aaring natitinag, maaaring malaking refrigerator na nasa inyong kusina na mayroong malaking halaga. Ang mga kayamanang natitinag, kagaya po yan ng mga katre, mga muebles na magagarat magaganda. Mga salaset na elegante ang pagkagawa. But since sinasabi dito ng talata na si Zacchaeus ay isang taong mayaman, marami siyang mga pag-aaring di natitinag at pag-aaring natitinag. Ano naman yung mga pag-aaring di natitinag? Ayun po yung mga bahay o mga lupa. Sinasabi ng versikulo 8 na sabi ni Zacchaeus kay Jesus, Panginoon, ang kalahati ng aking mga kayamanan ay ibibigay ko sa mga mahihirap. Supposing, halimbawa lamang, ang mga pag-aari ni Zacchaeus di natitinag at mga pag-aaring natitinag ay umaabot ng 10 milyon. Paghahalimbawa lang ito mga kapatid. Ano yung direktang sinasabi ni Zacchaeus dito sa Panginoon?
Lord, kung 10 milyon ang aking mga kayamanan, ang 5 milyon ay ibibigay ko sa mga mahirap. Papa, minsan ang hirap paniwalaan ang nakasulat sa Biblia, mga kamanggagawa. Pero ito yung realidad eh. Ito yung nakasulat eh. Kaya ni Sakyo yun? Kaya ni Sakyo? Sa ating mentality, parang ang hirap. Ang hirap sundan ng mga pangungusap na ito ni Sakyo. Yung iba nga hirap pagbigay ng tithes kada linggo. Pero dito ipinapakita ng banal na kasulatan ang mga pangungusap ni Sakyo kay Jesus. Panginoon, ang kalahati ng aking mga kayamanan ay ibibigay ko sa mga mahirap. May dagdag pa yan mga kapatid. Hindi pa yan nagtatapos ang mga pangungusap na yan. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa. At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Hala. Kagaya nga ng aking naibigay na paghahalimbawa, kung sakaling si Sakeo ay mayroong 10 milyon, yung 5 milyon ibibigay niya sa mga mahirap. At eto pa, dadagdagan niya pa, Panginoon. Kung meron pa akong nadaya na iba, yung 4 na part, ibibigay ko. Kung halimbawa, 1 milyon yung kanyang nadaya, yung halaga, ibibigay niya yung 4 milyon, magkano na lang yung matitira sa kanya? 1 milyon na lang. Dito nakikita natin mga kapatid, mga kamanggagawa, ang napakalawak na mga aral. Anong mga dagdag na aral dito? Makikita natin na noong unang panahon, noong nasumpungan ni Jesus ang isang taong kagaya ni Sakeo, ano yung mentalidad ng taong gustong sumunod sa Diyos? Noong si Jesus ay pumunta sa kanyang bahay, anumang nasa Sakeo ay gusto niyang ibigay sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Parang baliktad yan sa mentality ngayon ng tao eh. Alam na alam ninyo yung natin, ang kwento noong kagaya ng Aladdin, di ba? Yung genie. Pag nakakita tayo ng genie, isang parang mighty God, ano ba ang mentality ng tao? Oy, Jin, bigyan mo ako ng kayamanan. Oy, Jin, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Pero dito, baliktad ang nasa Biblia. Nang makita ni Zacchaeus Jesus, hindi siya humingi. Contrast sa mentality ng tao. Napansin niyo ba? Nang makita niya si Jesus na isang makapangyarihan na bumubuhay ng patay, na nagpapadilat sa pulag, na nagpapalakad sa pilay, si Zacchaeus hindi humingi ng kapangyarihan. Si Zacchaeus ang nagbigay ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga kayamanan. Sabi ko nga sa pangatlong bahagi na ito, ang mga pangungusap na ito ay pagtanggap ni Zacchaeus ng kanyang transgression o mga kasalanan maaari sa harapan ng Panginoon. Kaya sinabi niya ito sa harapan ng Panginoon Jesus. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. So sa talatang 8, tinatapos ko po ang pangatlong bahagi ng araling ito. Para sa conclusory message, ginamit ko po ang talatang 9 at 10. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sangbayan, ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So therefore, Jesus declared a total deliverance, forgiveness, and salvation over Zacchaeus and his household. Naniniwala ako na pati ang sangbayan ni Zacchaeus ay karamay dito. So yun ang mga ilang mga bagay-bagay na nais kong i-share sa inyo mga kapatid sa mga napakagandang talataang ito na ipinapakita natin
ipinapakita sa atin ng banal na kasulatan. Malalim, mahalaga, napaka-importante ng mga bagay-bagay na nakasulat sa aklat nito. Noong panahong si Sakeo ay kinatagpo ni Jesus. Nawa sa maiksing oras ay nakapag-share po ako sa lahat ng mga punto tungkol sa aralang ito na maya-maya ay pagtulong-tulungan po natin mga kapatid kung meron pa kayong mga magagandang lessons o insights na mapupulot sa mga aral na ito na nagmumula sa Panginoon. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Brother Ador? Okay, thank you, brother, Robert. Magandang perspective yan kay Zacchaeus. Ano ba inyong na natutunan na isa sa pagkatao ni Zacchaeus na nakukuha ba yan sa status? Nakukuha ba yan sa sa ano bang ano bang hinahanap ni Jesus? Bakit tumingin siya kay Zacchaeus? Anong nakita niya kay Zacchaeus na minsan hindi natin makikita? Hmm? Ano ba yung gusto niyang makita si Jesus, di ba? I wanna see Jesus. Hmm. Ano mga niyo? Hindi, kaya brother, alam niyo yung mga lahat tayo binigyan ng ng gift ng Panginoon. Gamitin natin sa pagtuturo, sa pag-share. Ang isa sa mga gift na alam niyo iba wala. Alam niyo anong isang gift na wala ang iba na meron tayo. Yung tinatawag na salita ng Diyos. Yan ay isang pinaka binigay sa atin na ipanghahasik natin. Tulad na ginawa ni Brother Robert na kailangan gamitin natin. Yung boses nandiyan yan eh. Sabi ng Panginoon kay Moses bakit ayaw mo magsalita sa akin? Ayaw mo salitain ng salita ko. Sabi niya hindi daw siya marunong magsalita, di ba? Tatanda natin ang gumawa ng bibig, ang gumawa ng puso, lakas ng loob, ang gumawa ng ating pag-iisip ang Diyos. So, minsan dapat tayo yung lagi ko sinasabi to spontaneous eh. Ibig sabihin ng spontaneous na halimbawa may nakita si brother may nakita si brother Joey, dadalhin siya ng Panginoon, yung presence na lang niya, yung pagka yung presence mo sa kapwa mo, isa ng yan isa ng pang-witness na yun availability ka, available ka. Hindi naman tayo kasi ang nangyayari yan minsan ang iba, paramihan sa kaalaman. Napansin nyo ba? Karamihan sa hindi, naman kasi ako kung hindi pa ako nag-PhD. Hindi na, wala pa akong masteral, gano'n ang iba. Pero yung lesson ng Bible na binasa ni Brother Robert, lang very simple, pero ang message yun ang mahalaga doon. Ang laging tumutukoy si Jesus tungkol kay Jesus Di ba? Bali wala yung status natin Sabi natin magandang lalaki ka, mataas ka, tall, dark, and handsome, pero kung wala si Jesus sa'yo, bali wala ka din, hindi ka marunong mag-subject. Kaya nga talaga doon, submission unang-unang ginawa ni Zacchaeus, di ba? Gusto niya makita si Jesus. Kung gusto mo talaga makita si Jesus, walang problema yan Mm,
So, ang ginawa ni Brother Robert, magandang presentation. Ganun lang yun eh. Maging handa tayo. May magtatanong sa inyo. Itong mga lesson na to, halimbawa, wag na, ano natin, hindi lang ngayon magagamit to. May mga panahon na, halimbawa, na gano. Brother, Joey, na, narinig ko, ano ka pala, ministro ka ng Diyos or gospel, ano ka. Pakishare nga, may tatanong lang ako, and then, doon ka na magsisimula. Di ba? Mm. Oh, yan. Marami na naturally tawag sa atin mga sakeyos tayo kasi Pilipino ang height natin talaga. Bira sa atin umaabot ng 6 eh. Siguro mga 5'5", 5'3", 5'2". Ang iba 4'11", diba? Ang taas nun 4'11". But anyway, ma-share natin kahit anong ano. Hindi na kailangan tayong maging ministro para i-share ang gospel. Diba? You don't need to be ministers or preachers to share the gospel. Ang basta mahalaga doon ay naka-ready ka. O meron ba kayong mga dagdag, mga kapatid? Sa lesson natin kay Zacchaeus. Baka may iba pa kaya na iririnig na ibang chismis tungkol kay Zacchaeus. Bukod sa tax collector yan. Bukod sa mga NGOs. Dito dyan, NGOs yan eh. Alam niyo yung NGOs? Dito, uso ngayon dito sa Amerika yung mga NGOs pinagtatanggalan ni Trump eh. Kasi nangungurap eh. Lahat ng NGOs dito gusto niyang tanggalin. Kasi may mga ano eh. Alam niyo ba NGOs, non-government organization? Ah, Mm. Kumukuha ng pondo. Ginagamit yan. Si Zacchaeus parang NGO yan eh. Tax collector eh. Pero hindi naman kailangan mongolekta kaso inutusan siya ng mga tawag to Romano. Ang ginagawa niya imbis na ibigay sa Romano, binubulsa niya. Kickback. Naka-kickback siya. Hindi naman mawawala yan kahit saan may kickback eh. Ha? Ang nakakalungkot nga dito, may mga Christian NGOs. Alam niyo, Christian NGOs? Ha? Yung mga Christian NGOs na nagpupunta ng mga churches, nagre-raise ng fund, pagkatapos nun nanghihingi, pagkatapos na nakapag-raise siya ng malaking kwarta, tapos ibibigay lang sa Pilipinas siguro mga 5 or 10% lang ang buo na sa kanya. Yan ang tinatawag na hindi NGOs ang tawag natin diyan non-profit organization or tinatawag na non-profit sa yan ano pa ba ang another term dito, ha? Brother Joy, ano ba yung mga another term sa mga non-profit na tulad ni Zacchaeus, ha? Nangihingi ng mga pondo pero pagdating sa Pilipinas may kilala akong ganyan nagdo-donate ng mga Bibles. Hindi tayo kasi tayo direct naman yung mga nangre-raise fund ng mga Bibles tapos bibili ng boxes. Pagkatapos binibigay konti lang. Pero yung mga nanghihingi nila ng pera, mga big churches. Kaya nangyayari karamihan sa mga churches dapat direct yan, direct ministry. Wala na ngayon dito yung mga Church of Christ, Christian churches, meron silang tinatawag na missionary, nagpapada sila. Ang nangyayari ngayon, wala na tinatamad na sila magpadala, nagpapadala na lang sila ng para church. Nakuha niyo ba yung pinag-usapan natin noon, para church? Alam niyo yung para church? Parang church, pero hindi church. Para church, meaning, bigyan natin ng example, si Brother Joey, nag-umpisa dito. Sabi niya, mag-uumpisa ako ng mga ministry
para sa Pilipinas. Ano ba, magdo-donate ako ng mga ano, ganon. Pero ang gagawin ni Brother Joey, magre-raise siya ng fund. Ha? Ngayon, yun ang mangyayari no, magiging para-church. Ngayon, pag naging para-church na, siyempre, mangyayari nun bago makatulong na, ano ba, yung 100% na fund, babawasan niya yun ng 50% kasi salary yun eh. Tawag to, yung income ng mga para-church eh. Ito, parang yung ano ba, yung Red Cross, ganyan yan eh. Siyempre, magre-raise pa yan. Malaki na re-raise yan. Sabihin natin na 100%. Mangyayari nun 50% sa mga ano, yung mga workers, tapos transportation, tapos ang babagsak niya ni narinig niyo ba yung ano, yung anong tawag to, yung meron tayong isang ano diyan yung non-profit organization eh. Muna nandito yung mga sa una ano, yung ano mga non-profit noon, yung nakalimutan ko eh. Nagbibigay sila, nag-ano sila ng mga uniform sa mga estudyante. Ano, nagdo-donate sila ng uniform, nagdo-donate sila ng books. Hindi binibigay. Yung ginagawa nila, pautang. Mhm. Ha? Nakuha niyo ba yung mga non-profit? Ganito. Okay. Yun ang nangyari dito sa Leyte noon eh. Anong tawag doon? Nakalimutan ko ng organization eh. Alam ko yun. Tapos ang ginagawa niya, imbis na dapat bigay sa mga estudyante yung uniforme, yung mga school supplies, ang ginawa niya, imbis na ibigay, ginawa niya ano, yung pautang. So mangyayari noon, ano, nakakapag-aral ngayon mga bata, pero they have to pay installment. Pero yung funding na yun, libre na yun, dapat, libre na. So yung sinasabi kong para church, yung mga NGOs, si Zacchaeus, isa yan sa mga NGOs. Kaya sabi niya, mula ngayon, ang ibibigay ko sa tao, talagang ibibigay ko. Ngayon, kung nagkautang pa ako, sabi ko, dadagdagan ko pa yun. Di ba? Oh, yung pondo na-raise ko, ibibigay kong buong buo yun. Di ba? Ang nakolekta ko, ibibigay ko na ngayon. Iyan ang nakakalungkot kasi may mga religious NGOs pero hindi nila nagagamit talagang sa paglilingkod eh. Meron yan dito bro sa Meron? Pilipinas. Meron, Oo. kilalang kilala, hindi na natin i-mention yung ano kasi nakakulong na siya. Mhm. Gumawa siya meron siyang tinatawag na Joy Foundation. Mhm. Marami siyang mga foundation na ginawa. Mhm. Pinaregister niya dito yan sa Pilipinas. So, nag-boom talaga hanggang sa ginawa niyang international Mhm. sa mga airport, sa mga seaports, sa mga mall, nagpakalat siya ng maraming mga tao. So, nakilala yung kanyang yung kanyang organization eh. Mhm. Today, ang isa sa masama na ginawa ng NGO na ganyan na nakarating na nga din diyan sa Amerika ay yung pati yung yung mga member ng church ay hindi naman single nang umalis dito, pinapapunta diyan sa US para Mhm. ipakasal, yung mga fake bang kasal Pinaka para ika nga Sinasabi makakuha mo ng ba benefit. si Kay Bulogs? Ayun. Ayaw ko na po sanang banggitin pero talagang iyon talaga ang naging Yan mantra eh. ng kanya. May tupak na yung mga tao dyan kung iboboto pa nilang ano yan, Yun senator. nga, yun nga ang masama sa ganyan eh. Pero grabe ang tao dito sa atin. Dami pa ring supporter. May talagang ganon. Maraming naloloko eh. Ito, ano, big sabihin ba ng ano, maganda pag-usapan to pero to be continue, no? So, sa lesson natin na si Zacchaeus bilang ano, bilang tagasunod ni Kristo, naging tagasunod siya eh, followers of Jesus na eh. Ang sabi ni Jesus sa kanya, now the salvation, nandyan na sa inyo ang salvation. Ngayon, Mm. kailangan i-maintain na lang natin ang maintain natin ang ating relation kay Jesus. Isa yan sa mga ano natin na marami kasi tayong ano mga potential na ano na workers eh. Potential na maglilingkod sa Diyos. Pero siguro sabihin natin sa 10 ang tanong ko eh,
Sa 10 Zacchaeus, ilan ang nananatiling nakakonect kay Jesus? Anong palagay niyo? Ano ba, 10 Zacchaeus ang lumapit kay Jesus. Sa 10, ilan yung nananatili na tinupad ang kanilang pangako kay Jesus? Anong palagay niyo, no? Isa yun sa mga tanong natin ano ba, kahit sa manggagawa, sa 10 manggagawa kay Jesus, ilan ang mga nananatili? Alam natin pag yung sa 10, di ba, yung 10 bulag, sa 10 may lepers, ilan na nagpaiwan, di ba? May sa 10 virgin, mayroong 10, ilan ang nananatili sa Panginoon? Kumbaga sa ano sino ba tayong, anong klase tayong Zacchaeus? Ha? Anong klase tayong Zacchaeus? Isa yan kasi kumbaga sa ano, binigyan ng example ni Jesus si Zacchaeus, isa lang yan sa daming tax collector, mga NGOs na naglilingkod sa gobyerno, ilan ang ano yung nanatiling sumusunod kay Kristo. Kumbaga sa ano, sa hirap at ginhawa. Kasi binigay niya na yung kalahati ng kanya kahabang niya. Anong tanong niyo? Dagdag, wala na bang dagdag? Wala nang tanong? Well, meron. Si Brother Meron po. Mike. Kasi ito po yung ano yung sa kalalagayan ni Sakeo na isang mayaman. Mhm. Tapos siya nagkaroon ng interest sa nung mabalitaan niya si Jesus. Anong pumasok sa kanya? Bakit niya gustong makita? Yeah. Yan, yan ang isang ano. Kaya napakaganda bilang sa atin mga manggagawa ng Panginoon. Patuloy tayo magsalita tungkol kay Kristo. Mhm. Patuloy na pangarap, gano'n. Para naman, siyempre, yung iba na nagte-testimony. Kaya maraming tao gusto talagang makita si Jesus. Napakaraming tao. Kaya kinakailangan talaga natin mag-testimony tayo, magsalita tayo, ipangaral talaga natin ang pangaral ng ating Panginoon sa Kristo para magkaroon ng interest yung mga walang interest. Siyempre, pag narinig nila, katulad ni Sakeo, narinig niya siguro yung tungkol kay Jesus, kaya nagkaroon siya ng interest na makita siya. At ang ginawa nga niya, parang nagpapansin talaga siya. Gumawa siya ng effort para makita si Jesus. At the same time, alam na rin ng Panginoon yun na ang isang tao talagang gusto niyang makita ang Panginoon sa Kristo, ang Panginoon din mismo, aabutin ka kung sana sa ano, yung hinahanap mo, makikita mo, lalo tungkol pa nga pagdating sa Panginoon, Tama. makakasumbong ka. Mm. Kaya tama yung sabi, hanapin niyo ako at ako yun yung matatagpuan. Tama na nga. Seek and ye shall find. Ask and Mm, you will be given. yes, Tama yun, di ba? Pag at saka yung ano yung maraming mga excuses na matagal ko nang hinahanap ang Diyos mm, Di ba may mga excuses na bakit ako ang tagal-tagal ko nang hinahanap ang Diyos, hindi ko pa na natatagpuan. No? Nagpakita na sa yung Diyos, kaya lang hindi mo pa rin nare-recognize. Mm. merong ganun. Mm. Mon, ano ba yung suot mo? Para kang psychedelic Para kang ah, para kayong ano, yung mga anong tawag doon? Para kang tirador sa ano, sa merkado. Yung so ano mo, ano yung psychedelic na ano? Panahon ka pa yata ni ano, yung Technicolor Sa UK galing to, sa UK. sa UK. Ukay-ukay. Boy George na Boy George eh. Para kasi trans trans. Ukay-ukay. Ganda, oh. Kala ko nga layo na yun pala, Tiger. Uh, Layo na sana lalagyan ko sa ibabaw so, anyway, maganda maganda yung ating lesson. So, ganun lang yung kapatid kasi may mga matututunan tayo na
Sa March, ang ano natin na sana malakas pa rin tayo. Pray for Brother Anthony continuous. Uh, he's doing his best para matulungan tayo sa Pilipinas. Ano tayo na. Hopefully, and then meron kaming imimit sa ano dito. Yung taga ta, Tacoma ba yan? Olympia. I-pray nyo na sana maging success ang meeting namin na gusto namin siyang elder dyan siya sa church eh. Ang problema, sabi ko sa inyo, ang problema dito sa Amerika, pag ministro ka, elder ka, workers ka, pagdating mo dito minsan sa Amerika, nawawala ka sa Panginoon. Ah, kabaligtaran ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, hinahanap niya ang Panginoon para makita si Jesus. Pero karamihan dito sa mga Kristiyano, pag nakarating na ng Amerika, ano na, sila na ang hinahanap ng Panginoon. Nasaan ka? Ganun yan eh. Oo. Oo. Marami, marami tayong mga, kahit kami, nung dumating din kami noong unang panahon, ang hirap maghanapan. Nagtataguan eh. Ang iba tapos niyan nagtataguan, ang iba nagtatampuhan, ang iba so kailangan talaga itong Amerika yan the land of opportunity pero the land of din deception. Maraming natutukso, maraming nalalayo. Malalaman nyo naman yun eh. Pag yung makikita nyo yung mga posting ng kapatiran for materials, yung mga bagong sasakyan, mga bagong bahay, nawawala na yung focus sa kanila sa Panginoon. That's why we need to pray for them. Ganun lang yun eh. I-pray natin na sana na sila ay manatili sa Panginoon. Kami ni Brother Anthony, na kami, labas-masok na kami sa ganyang buhay. Wala na kaming ipagmamalaki. Panginoon na lang talaga kasi anytime pwede tayong mawala. Yes, amen. Anytime pwede tayong mawala. Kailangan malapit tayo sa Panginoon. So, Brother Mike, thank you sa share mo na talagang Sino pa? Wala na? Ha? Sa natin Tinawag sa na March na. Ha? Tatandaan natin ang online natin, ginagawa natin meron tayong product. Meron tayong product eh. Bigyan kayo remind ko kayo, ano bang product ng COC Pilgrim Fellowship? Ano ba yung product natin? Ha? Tayo ba ay katulad ng Iglesia ni Manalo? Ang product nila si Kristo, tao lamang. Yun ang product nila. Pera. Ah, l- ah, l- kaya sila mayaman, meron silang ikapu, meron pa silang Thursday, meron pa silang Sunday giving. Tayo wala, basta sa atin giving from the heart, that's it. Ngayon ano ba yung product natin? Isa sa pinakasimpleng product mo, maraming naloloko, yung basta gawin mo gusto mo. Ah, ligtas ka na. Wala na ang yung one save always save. Pinakasimple lang yan eh. Madali ang taong maniwala diyan eh. Wala ka nang gagawin, kapatid. Basta nakikristo ka na, okay na, sigurado ka na. Pero yung product natin, yung sa Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Yan ang product na nasa Bible eh. There is one Lord, there is one faith, there is only one baptism. Hindi yung mga kung anong baptism. Yung baptism in Jesus Christ, of course, kasi Mark 16, tapos Matthew 28. Alam natin yan, di ba? So, iyan ang isang product natin yan. Ngayon, ang iba ayaw niyan. Kasi controversial yan eh. Di ba? Controversial sa kanila yan. I'm hoping yung inaano nila, brother mo, na
ICCM ba yan? ICCM? Sana isa yun sa maging stand nila. Kaso parang nagiging ano na rin sila yung masyadong liberal education. Hmm. Ang karamihan napapansin ko, liberal education eh. Ang MBS, hindi nga liberal, kumukunti naman. Ha? Sabi nga ni brother ang MBS, hindi nga liberal, pero kukunti lang ang interesado. Sabi ni Mon, 4 na lang yatang umaaten eh. 4 na lang ng umaaten ng seminary. 5? Ha? Pang, pang 5 ka? 4 ha? May nadagdag pang isa. So, isa yan sa mga isang nakakalungkot na yung MBS natin, alma mater, wala na, namamater na. Ha? Namamater na. Na so isa sa ano natin, pag-pray natin kasi alam niyo ba ano bang ang anong tinatawag ng yung mga maling false teachers, false prophet, false apostle. Ano bang anong qualification no yung characteristic ng mga ng mga false teachers? Hmm? Anong they have in common? Pag hindi nangyari yung sinabi niya, Yung Profit yan. Profit. prophet, Profit. mga prophet, mga kita ang hinahabol. Alam natin kasi ganito yan eh. Kaya nga meron tayong one Lord eh. Yung one Lord, ano yan? One Master, Master yan, Rabbi, Teacher. Wala tayong ibang teacher. Di ba? Sabi ganun eh, call no one no one rabbi or master, call no one teacher. Isa lang ang teacher natin. Sino? Si Jesus Christ. Ngayon yung false teachers, nagkiklaim sila ng number one, authority. Nakuha nyo? Yung mga false teacher, kasi ko, nag-PhD ako. Dalawa yung PhD ko. Nagko-call sila ng authority, nagko-call sila ng education, ganun. Pero sa atin, ang isang teacher lang natin, si Jesus Christ eh. Anong sabi ni Jesus? Nakuha nyo? So, pag beyond Jesus teaching, kasi bakit si Jesus ang ating teacher? Walang iba. Ano ba yung sa Great Commission? Simula mo sa 16 ng Matthew 28. All authority in heaven and earth is given to me. So pag may nagkiklaim authority besides Jesus Christ, sa akin 100% false teacher na yun. Napansin nyo ba? Pag may nagsabing na ako may tapos si Very Jesus ano Christ naman lang. yun, Ha? bro, very easy to discern naman yung mga ganyan. Kasi halimbawa, di Hmm. ba, doon sa kinagistan natin, yung mga titles nila, yung Mhm. authority nila such as archbishops, Mhm. cardinal, popes, Kaso mga ginagamit na rin wala natin naman ng yun sa yun mga eh. aral. Oo. Wala naman yan sa mga aral eh. Tapos pagdating naman natin dito sa Iglesia ni Manalo, o Mhm. nagit siyang anghel ng silanganan, huling sugo, Mhm. that's mga titles na hindi naman kino-confirm ng Bible. Tama Pagdating ka. naman kay Kibuloy, appointed son. O di ba? Appointed siya yung savior, ang pangalan ng Diyos nila, ng KOGC, ang pangalan ng Diyos kasi new name na is Apollo Mhm. Kibuloy. Eh yun Mhm. yung mga hayag na mga False antichrist na Antichrist. mga false teacher, false Christ, false prophet kasi andyan sa kanya yung lahat, kiniklaim niya na propeta siya. Hmm. Eh ang stand natin, the true church sa Christian dispensation, nagtapos na yung mga apostol sa yung mga propeta since we have the Bible na. So Ang very easy to discern kung sino-sino yung mga yan. Kanya nga lang ang tingin ko sa ganyan, kagaya ng sinabi ni Jesus na sabi ni Christ, sabi ng mga apostol, ano bubunutin ba? Padadalan ba sila ng apoy? Sabi ni Jesus, wag. Hayaan silang lumago kasi baka yung tunay mabunot din.
yan sa atin na nga lang din nagagawin itong kagaya nito, yung maintenance natin na pinag-uusapan natin, bakit napapalayo na yata yung iba na ano na ng prosperity gospel, i-accept na lang Mhm. si Jesus, tinanggal na yung baptism, tinanggal na yung repentance, just accept Jesus. Pero tayo na malalim yung pakaugat sa pananampalataya, yung steps of salvation na noong mga bata pa tayo itinuro na sa atin, iyon ang ingatan natin. Kasi pagdating sa dulo talagang magkakaalaman yan eh, di ba? Mhm. Magkakaalaman yan. Mhm. So, yung nga sabi ni Brother Robert, ang akin lang kasi reminder sa atin na minsan masyado tayo kasing believe sa di ba? May mga nag-speaker diyan minsan ah, gumagamit ng ng mga title. Kasi dito nauuso sa atin may mga most reverend, ginagamitan ng most reverend, reverendo, ganun mga title na. Ano na yun it's a sign of claim authority, claim superiority, claim na above, ganun, na naghahanap sila ng respect. Sa atin, hindi natin na kaya tayo, lahat kayo, sabi ni Jesus, ay magkakapatid. Isa lang ang Panginoon, isa lang ang yung guro, rabbi, master, lahat kayo ay magkakapatid. Yun lang ang binibigyan ko ng puntos kasi may mga time na yung authority ganyan kaya ang iba ganun pagdating sa conference ba may mga magkakandak ng seminar, ilalagay nilang title PhD, special studies, specialty, ganun ba. Ang ating ay focus natin ano bang sabi ni Jesus kasi minsan nawawala tayo sa sa sinasabi ni Jesus sila daw merong authority magbigay ng ng ganito opinion mga pero iyon ang iniiwasan natin kaya sa grupo natin ang product natin talaga is not about your yung PhD mo is not about your synchronized ba tayo kay Jesus kasi siyang master natin are we synchronized alam ko si brother mo to PhD rin yan ha si brother Joey PhD. Brother Robert Puntenares, mga PhD yan ha? So Marami ang aking Doc, what's up Doc? Mon, master na lang ako, wala akong PhD. awa kang PhD? Hindi ka kulang ka pa pala, mag-PhD ka muna. No, hindi. Anyway, yung master, kaya nga yung salitang master, we only have one master. We have only one teacher. Sa Bible yan we have only one rabbi and that's Jesus Christ. Ngayon, alam nyo, mas gusto ko pang pakinggan yung tao sa kapatid, marami akong hindi alam sa Bible. Pero pinag-aaralan natin. Wala akong authority pero si Jesus Christ ang authority natin. Ano bang sabi ni Jesus? 'Di ba? Karami si Jesus It is written. Kasi yung mga apostles ang sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sangli. 'Di ba? Ang lagi nilang kino-quote si Jesus yan lang ang ibig ko sabihin kasi minsan tayo nagpapadala sa mga mga yung mga speaker Amerikano galing sa US yan double yan PhD ganun. Sabi ko hindi yan kasi doon nagkakaroon ng maraming maling turo kasi nga yung claim authority claim meron silang kiniklaim na ko nag-aral ako ng 10 years. Ikaw ilang years ka lang? 4 years, MBS lang. Hindi pa credited. Naku niyo ba ibig sabihin? Yun ang puntos ko. Kasi karamihan sa atin nilalang lang yung yung pag-aaral ng Biblia Pero ang sabi natin araw-araw kami nag-aaral ng Biblia. Acts 17:11 kung totoo bang sinasabi ni Pablo, 'di ba? Ha? Taga taga saan tayo? Taga Berian. Ha? Yeah.
Si Brother Ramon, taga ano yan, Project 7 yan. You know. So, yun lang mga kapatid. Okay na? Ha? Magandang lesson yan next time. Pag-aaralan natin yan, yung turo. Okay, mga sakeyos. Mga, mga Okay. 5 foot. Thank you po Under sa 5. lahat, sa inyong lahat. Si Robert, ano ba? Si Robert, mukhang 6 footer yata si Robert eh. Continares. Ha? Hindi mo ba ka ano sila Abdul Jabbar, sila Michael Jordan? Ha? Ay, Dor, Ah, Dor. ah. Si Ron nga pala, namatay na. Oo nga, na ano namin yun, nabalita namin ni brother, ano. Kabante. Ganun. Kaya reminder sa atin, brother mo, na patuloy tayong maglingkod habang ano yan. Huwag ka lang mag-stick sa Project 7. Punta ka Project 8, 9, 10. Marami kang project, hindi lang 7. Ha? Ang kailangan ano habang ano tayo. Tapos sa labutas, Mm. nasa Malabon. Si five si Brother Robert Puntinares 5'9". Ang taas na niyang 5'9" eh. Ha? Oo. Kami hanggang 5'5" lang eh. Ha? Parang yung sardinas 5'5". 5'5". Ha? Si Brother Joey, anong height mo, Brother Joey? Ha? 5'7" dati, ngayon 5'6.5" na lang. Ano Yung na? mga cartilage ko sa vertebrates, nagliliitan na eh. Ha? Mga cartilage ko sa vertebrates, Hmm. miliit. Ha? Sino ma? Talagang ano eh. Basta mahalaga dyan, ano, mataas pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Ha? Okay na? Amen. Amen. Okay We'll na see po. you sa Monday. Sabi ni ano, sino daw speaker natin sa Monday? Si Charlie Bantok. Sa Ano Sunday. po ang subject ni Kuya Charlie sa Lunes? Ano yun? Kasi pag yung mga Monday, ano yun eh, ang tema natin, soul winning and mentoring. So, depende kung paano kanyang ano yun. Walang text eh. Basta yung pag Monday, soul winning and mentoring. Monday. Pag yung Thursday, ginagawa natin ito, ano to, yung either parables or Jesus teaching. Jesus teaching. Okay. Ano lang natin, kasi medyo na ma-recover pa tayo sana. Kumbaga sa brother, Joey, konting tiis-tiis lang. Ah, um, ganun lang yun eh. Soon and very soon. Wag naman yung we will see the king sooner. Wag muna yan. Very Ah. soon. Maganda yung song na yan. Para Hindi, pong ganito. bayan. African song Kayo na ni eh. Brother Robert, Joey, mag-practice kayo ng mga kanta, magaganda mga boses niyo eh. Ha? Mm. Ya no estás más a mi lado, corazón. Mm. Corazon. En el alma solo tengo soledad. Corazon, Brad, masagasaan ka ng pison. Historia de un amor, 1908. Mm. Nga, si Corazon huwag ka naman magpapasagasa ng pison, kapatid. Okay na? Corazon ay puso, heart. Ayan. Uh-huh. Yeah. Gano'n nga, yung heart mo na kay Cora eh. Yan, corazon. Ah. Okay na? Okay. Matutulog na. Okay po. Natutulog na si Monching, Okay. oh. Nakapikit na. Tumitirik na yung mata. Sige, brother, Joey, ikaw closing prayer. We'll see you Monday. Brother Joey. Okay, let's bow down our heads and let's have a word of prayer. Once again, oh God, we thank Thee for this wonderful evening that You have given to us. Thank You, Lord, sa buhay ni Zacchaeus na maraming struggle and yet he overcomes those struggle. At yung sa struggle ng paglapit sa iyo,
ay hindi mo naman, Panginoon, siya tinanggihan. Kaya salamat, Panginoon, dahil alam namin na hindi ka nagbabago. Kahit nga hindi kami lumalapit, lagi kang nandiyan. Every time na lalapit kami, laging ang kamay mo ay nakabukas para sa amin. Kaya Lord, we ask that cleanse our hearts, our mind, Panginoon. Help us not to concentrate on things around us, but on things sa iyo, Panginoon, sa iyong puso. Kaya dalangin, Panginoon, namin yung istorya ni Zacchaeus, Panginoon, help us to concentrate like Zacchaeus, not other people around us doing crazy things, getting profits, Lord. Sana hindi doon kami mapako. Bagkus, Panginoon, kung ano yung itinuro sa amin ngayong gabi, help us, Panginoon, na doon, cleanse our heart, O God, na makita, Panginoon, namin na maging kagaya kami ni Zacchaeus. And in so doing, Panginoon, we have the assurance, blessed assurance, Panginoon, na hindi mo kami tatanggihan. At you will sustain us through the years habang kami ay nandito sa lupa. And we would like to ask for your healing grace, O God. We come to your throne of grace Junjun. para kay Junjun, Panginoon. Ikaw, Panginoon, patuloy na yumakap sa kanya. Lord, ganun din kay Kuya Ador na, Panginoon, dinadaanan ng pneumonia, Panginoon, na kahit nakabalot, Panginoon, ay nagkakaroon pa rin ng problema sa katawan. Panginoon, nawa ang mga gamot na kanyang ite-take. Bless them, O God, para maging kalakasan niya. Panginoon, yung work din ni Brother Anthony, ikaw, Panginoon, ang tuloy, Panginoon, matubay sa kanya. Yung mga struggles sa oras, Panginoon, pagpalaan mo siya. And we also, Lord, lift up the name ni Kuya Dave Kahudo, Panginoon, na, Panginoon, itong tatlong ito ay magkasama-sama, Panginoon, upang makagawa pa ng mightily, Panginoon, sa iyong harapan. Sa mga kapatid naming may mga misakit, especially ang aking mahal na ina, patuloy, Panginoon, siyang pagaling, kalakasan, Panginoon, kasiglahan ng katawan, Panginoon, ang aming dalangin. Sa mga kapatid, Panginoon, na hindi ko na nabanggit, ikaw, Panginoon, magpala at magpagaling din sa kanila. Panginoon, sa mga endeavors na ginagawa namin ito, Lord, nagpapasalamat, Panginoon, kami kay Pastor Robert Tiope na nag-lead sa amin about this Zacchaeus. Panginoon, nilalapit ko rin, Panginoon, si kapatid na Robert Pontinares, Panginoon, na patuloy mo siyang pagalingin, and we see development, Panginoon, sa kanyang pagkaka-stroke, Panginoon. Wala na yung paddle sa kanyang kamay at nagiging masigla na, Panginoon, muli siya. Ganun din, Panginoon, ang kanyang kabiyak, si Mirafe Cabalteja Pontinares, Panginoon. Patuloy, Panginoon, siyang pagalingin. Panginoon, mag-provide ka, Panginoon, para sa kanyang dialysis, O God. Panginoon, si LA na kanilang anak na nag-work sa bahay at patuloy, Panginoon, ginagampanan ang pagiging nanay, tatay, lolo, lola, Panginoon, sa kanilang tahanan, Panginoon, patuloy, Panginoon, pagpalain sa LA at ang kanyang mga anak o apo ni Brother Robert. Ikaw, Panginoon, patuloy na magpalakas, Panginoon, sa tahanan ito. Panginoon, di ko na maalala yung iba, pero we would like, Panginoon, to raise them to you, O God, para pagalingin. Sino man, Panginoon, kapos ang aming mga labi para mamutawi sa aming bibig. Sa aking bibig, Panginoon, ang may sakit at may karamdaman. Patuloy, Panginoon, pagpagalain. At Panginoon, again, bigyan mo ng more wisdom si Brother Ador sa kanyang paglilingkod, paglilid sa amin. In Jesus' mighty name, lahat ay magsabi ng Amen. 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 Okay. Amen. Pagaling ka, bro. Amen. Ador, pagaling ka, pagaling ka. Magkikita tayo. Basta, ganun din kayo. Mag-ingat kayo kasi lumalamig na din dyan sa inyo. Lalo pa Opo, yung sa Japan, yung pag natutunaw Opo. na yung Shear line. Ayun, shear line ngayon. sa Japan, sa North Korea, sa South Korea, ang Opo. nag-aano doon eh. Kahit sa Singapore, malamig na din yata. Yung papapunta kasi ang hangin papunta dyan sa inyo eh. Okay na? Mag-ingat kayo. Okay. Continuously Thank you, pray. thank you. Bye-bye, mga Sister kapatid. Terry, Bye-bye. ang kanyang Terry. Bye-bye, Okay mga na? kapatid. Bye. Bye-bye. See you Monday. God bless. Bye-bye.